Mga mommy and daddy, napansin niyo bang lumalaylay ang talukap ng mata ng inyong baby? Baka congenital ptosis na yan. Bakit nga ba ito nangyayari at paano po ba ito nagagamot? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. So, let's start our discussion now. Ang congenital ptosis kasi, para siyang dalawang word yan. Congenital, meaning present at birth, tapos yung ptosis, o sa Pilipino po, nakalaylay na talukap ng mata. So, ibig lang po sabihin nun, pagkapanganak po ng baby po natin, ay mas mababa na ang isa o dalawa sa kanyang talukap ng mata. Nakikita po yan sa taas ha, hindi yan nakikita sa baba. So, it's actually drooping of the eyelids. Posibleng makita yung congenital ptosis habang lumalaki dahil mas evident siya habang tumatanda yung bata. Pero, meron din kasing mga ptosis na nangyayari habang tumatanda tayo. Yung ptosis kasi nakikita natin pag panganak ng baby, usually kasi manas pa yung baby paglabas galing sa mother, 'di ba? So, after about 2 to 3 days, doon po natin napapansin na, parang walang linya yung talukap ni baby. O kaya, parang hindi pantay. No? Mas madaling nakikita kasi doon sa mga hindi pantay yung dalawang mata. Pero, later on, napapansin din ng mga magulang na, bakit pag si baby tumitingin sa akin nakaganyan? Yung tinataas niya yung kanyang baba. No? Ginagawa po ng mga baby po natin yan, o mga toddler, para makasilip yung mata nila dun sa awang na gawa ng eyelids natin. The most accepted na causes ay, una, pinanganak siyang ganun dahil hindi nagkaroon ng muscle. May tinatawag kasi tayong levator palpebrae superioris o kaya yung muscle na humihila ng talukap ng mata pataas. May mga sanggol po na pinapanganak na hindi po nag-develop yon. Kung kaya't sa simula pa lang, kita na natin na walang linya. Over time po, napapalitan po yan ng taba. So, hindi po siya parang flat or wala siyang linya, parang mas bulged po siya. Tapos, nakadroop. No? Dahil wala pong muscle, ang nangyayari ay hindi talaga umaangat o bahagyang-bahagya lang umaangat yung talukap ng mata. Pangalawa naman po, it could be genetic. No? Pwedeng namamana. There are conditions that within families, meron talaga silang mga ptosis. May isa pa pong sinasabing congenital cranial dysinnervation disorder o kaya mas madaling maintindihan na hindi po tumama yung development ng ating nerves doon sa muscle. Kung kaya't hindi nabibigyan ng instructions ng ating utak yung ating muscle para gumana. In doing so, dahil hindi po gumagana yung muscle, dahil hindi masyadong nabibigyan ng tamang instructions ng brain po natin, hindi nagpo-form yung muscle. Remember, ang talukap ng mata ay hindi lang balat, meron din po siyang muscle. So kung hindi po siya ginagamit, hindi siya lalakas at hindi matututo yung utak o yung pasyente kung paano paganahin yon. Thereby, in the long run, hindi na po siya masyadong gagana. The treatment actually depends on the severity. No? Sa aming mga ophthalmologists, may iba-iba po kaming way na i-measure kung paanong yung functionality ng ating talukap. But the most obvious way is kung inilawan po natin yung mata natin, tas makita natin na may kinang ng ilaw na ginamit, which is the Hirschberg reflex. Doon po namin babasihin kung gaano ka-severe yung ptosis. Kung natatakpan na po nung talukap ng mata yung daluyan ng ilaw, kung kaya't wala pong ilaw na makikita, that's actually severe already. Kung meron pa po tayong nakikita na kinang ng ilaw doon sa pinaka-pupil o sa cornea, that is not that severe and we can do some conservative measures. No, conservative measures may include crutch glasses, kung parang tinutulungan lang na itaas ng konti yung talukap ng mata. Pwede din naman nagtitape yung ibang mga tao. No, depende kung paano o gaano ka intrusive yung condition or gaano kalala din. Or kung ano yung goals ng
patient and their families, no? But for medications, we can't treat it with medicine because it's a muscular or a nerve problem. Though, the most important thing, no, alam natin na may ptosis, di ba? Pero ang pinaka-problema ay kung hindi natin maagapan or hindi natin ma-identify agad. Dahil yun nga, sa nabanggit natin kanina, pwede talagang magkaroon ng lazy eye o amblyopia. At kahit maayos natin yun in the future, dahil hindi na po natutunan gamitin ng utak natin ang ating mata na apektado, posibleng hindi na rin mag-improve or hindi na rin pumantay tulad dun sa isang mata or the good eye. Dahil finavor na po ng ating utak yung mas magandang mata. So, that's what causes amblyopia or lazy eye. So, yung red flags kasi natin, it really depends on what time we see the ptosis. Since we're talking about congenital ptosis, so, ano na siya, present at birth. Yung red flag natin ay kung yung baby ay hindi na parang hindi na siya nagpapanik na hindi natin nakikita yung kinang sa mata. Kasi usually, para malaman natin kung ginagamit ng sanggol o ng bata ang kanyang mata, pag tinakpan natin yung good eye, dapat hindi sila nagpapanik. Kasi ibig sabihin, yung bad eye o yung matang may ptosis ay nagagamit pa rin. Ang gagawin nila actually ay itataas nila yung chin nila para sumilip sila dun sa awang. Kung ang nangyari ay tinakpan natin yung magandang mata, tapos yung isang matang may ptosis ay hindi niya ginamit, so nagpapanik siya, medyo hindi na po magandang sign yun. Pero pag tinakpan natin yung magandang mata, tas ang gawin ng baby ay tumingin siya pataas, ibig sabihin ginagamit pa rin yun. Pero it's best na makita po muna ng spesyalista bago mangyari yun. Please remember po na ang ptosis or congenital ptosis is not just a problem of the eyelid. It can actually affect the eyeball in general and definitely the vision. So, yung ptosis kasi, no, pwedeng ang iniisip lang natin ay yung talukap yung problema. Pero hindi lang po kasi yun. One is the development of the eye can be affected. So, yun nga, dahil natatakpan ng talukap yung mata mismo, ang nangyayari ay hindi natututo gamitin yung mata. Pangalawa po, yung pagbagsak ng talukap ng mata can cause indentation doon sa ating cornea. Kung kaya't, no, pwedeng nagkakaroon ng astigmatism ang bata habang lumalaki. O dahil ganun po, mas may grado yung matang may ptosis kumpara dun sa matang normal. So, kahit po nakakasilip yung bata doon sa matang may ptosis, pwede pa rin hindi siya masyadong ginagamit ng utak dahil mas mahina talaga siya. Vision-wise, dahil may grado siya, no, mas gagamitin pa rin talaga ng utak yung ating isang mata na mas maganda. Ang mahirap po kasi sa bata, hindi po nila masasabing malinaw o pangit yung kanilang paningin dahil nagsisimula po ang paningin ng baby at ng bata sa mababang kalidad. Sa totoo nga po, pag pinapanganak ang baby, halos ilaw lang ang makikita. By 2 months, dun pa lang siya follow kasi mas motion pa lang at shadows ang nakikita. Pag 1-year-old nga po, kahit perfect yung mata ng bata, 2200 lang ang nakikita niya. At ang perfect vision, we're expecting it actually at 6 to 7 years old. So, pag sinabi po natin yan, pag meron tayong hinala na may problema na ang talukap ng mata o kaya ang mata ng pasyente in general, punta na po tayo sa ophthalmologist. Hindi naman po kailangan na pedia-ophtha tulad ko agad ang makakakita. Kasi bilang isang ophthalmologist, alam na po kung may problema at wala. Tandaan mga mommy at daddy, kung may pangamba kayo sa kalusugan ng inyong baby, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong pediatrician o ophthalmologist. Dahil pag healthy si baby, healthy din ang buong pamilya. Dapat healthy tayo. Thank you for watching this video.